The Boss Husband. Credit to the author. 451 hanggang 57. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa isang opisina, nakaupo si Gilmore na ang tawag ay biglang natapos. Hindi niya alam na si Marian ay nawalan ng malay bilang resulta ng labis na stimuli. Inisip lang ni Gilmore na galit pa rin si Marian kay Gareth, at siya ang ama ng nasabing rogue, ay hindi tinanggap. Kaya, ang tanging ginawa niya ay umiling na may mapait na ngiti. Parang may naisip siya. Inilabas ni Gilmore ang kanyang pitaka. Ang wallet na ito ay medyo naiiba kaysa sa karamihan. Hindi ito ginamit para maglaman ng mga banknote, barya, o credit card. Ito ay ginamit upang mag-imbak ng iba't ibang mga bagay na pang-alaala tulad ng mga larawan, at mga name card. Inilabas ni Gilmore ang isang nakalaman na larawan mula sa pinakaloob na bahagi ng pitaka. Sa paglipas ng panahon, tumanda at nadilaw ang larawan bilang resulta, ngunit hindi ito nakaapekto sa kailanawan ng larawan. Sa larawan, isang babae, na nakasuot ng makalumang palda, ay nakaupo sa isang batong bangko, payapang nagbabasa ng kanyang libro, na tila wala siyang pakialam sa mundo. Matagal na tinitigan ni Gilmore ang ginang habang nadadala siya sa mga alaala ng nakaraan. Kumatok. Kumatok. Kumatok ang kanyang pinto. Nabalik ang kamalayan ni Gilmore at ibinalik ang larawan sa kanyang wallet bago tumayo. Nakangiting sinabi niya, "Claire, bakit ka pumunta sa Stonegate?" Ang nasa katanghaliang gulang na babae na may maikling buhok na pumasok mula sa pinto ay nakasuot ng puti, formal na western suit at isang pares ng itim na mataas na takong. Halatang nag-iingat ang ginang sa pagpapanatili ng kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang edad ay hindi matukoy sa hitsura lamang ng kanyang mukha. Siya ay may maliwanag at maputi na balat at isang mature at eleganteng figure. Siya ang asawa ni Gilmore at ina ni Gareth, si Claire Lowe. Dahil hindi kayo bumalik ni Gareth sa Central City, ang tanging magagawa ko lang ay pumunta para tingnan kung ano ang nangyari, reklamo ni Claire habang nakatitig sa asawa, ngunit ang ngiti na hawak niya ay talagang mainit pa rin. Si Gilmore ay kumilos ng higit na banayad sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tunay na pagmamahal. Walang masyadong nangyari, huwag kang masyadong mag-alala. Nagkamali si Gareth, at narito ako para itama ang kanyang mga pagkakamali. Balak kong lumipad pabalik ng Central City ngayong gabi. Hindi ko kayang malate sa halalan. Oo, walang dapat mag-alala tungkol sa trabaho mo. Pero pakiusap, paliwanagan mo ako kung bakit mo pinagalitan ang anak natin sa paraang mayroon ka, sabi ni Claire habang nakaramdam siya ng kirot sa puso. Kanina lang ako punta sa lugar ni Gareth. Mukha siyang mapurol at walang kaluluwa. Hindi pa siya ganito dati. Napuno ng galit ang mga mata ni Gilmore. Don't mind him. Magiging maayos din siya pagkaraan ng ilang sandali. Nagkamali kami na sirain siya sa nakaraan. Naging masama ang ugali niya dahil dito. Bumalik ka sa Central City kasama ako sa hapon. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Nang matapos siyang magsalita, lumabas ng opisina si Gilmore. Malamang, naiirite pa rin siya sa usaping kinasasangkutan ni Gareth. Lumingon si Claire upang tingnan ang likuran ng kanyang asawa habang siya ay naglalakad palabas, habang ang isang hindi maintindihang liwanag ay pumupuno sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid ni Marian, ang mga kurtina ay binuksan ni Justin, na nagpapahintulot sa mainit na sikat ng araw sa hapon na makapasok sa silid, na nagniningning ng madilim na gintong liwanag sa loob. Nagising na si Marian mula sa kanyang pagkakatulog, ngunit hindi siya bumangon sa kama. Tahimik siyang umupo sa kama. Walang ingay, itinoon niya ang kanyang tingin sa group photo sa bedside table. Kalahating oras na ang nakalipas, ngunit mukhang walang balak magsalita si Marian, na para bang nahulog siya sa kaharian na nilikha ng kanyang imahinasyon na higit pa sa imahinasyon ng tao. Naglakad si Justin patungo kay Marian at tinakpan ang larawan, na hamarang sa kanya sa pagtitig dito. Hindi na kailangang tumunganga pa. Marami ka pang dapat gawin. Huwag isipin ang mga bagay o tao na hindi mo kailangang unahin, sabi ni Justin habang nakakunot ang noo.
Nina, tinawagan siya ni Danica at Talia. Kamakailan lamang ay nakaligtas ang Yellow International sa isang digmaan at nakabawi pagkatapos ng lahat. Ang kanilang mga presyo ng stock ay tumataas. Ang mga press conference, market seminar, at iba pang mga pagpupulong ay kailangang pangunahan at pangasiwaan ni Marian. Gayunpaman, si Marian ay naparalisa sa mga pangyayaring nangyari noong pinakakailangan siya ni Yellow. Hindi gaanong binigyang importansya ni Justin ang mga operasyon ng Yellow International. Gayunpaman, hindi niya kayang tingnan ang kanyang walang buhay at depressed na estado. Ang babaeng ito ay karaniwang tinatawag na workaholic. Nakaramdam si Justin ng bakas ng takot ngayong nanatili siyang tahimik ng napakatagal. Hindi alam kung narinig ni Marian ang sinabi niya. Tahimik na tumango, tumingin siya kay Justin at nagtanong, matagal mo na itong alam, hindi ba? Hindi naintindihan ni Justin ang sinabi niya. Gayunpaman, medyo gamaan ang pakiramdam niya nang tuluyang ibuka ni Marian ang kanyang bibig. Tinanong niya, ano? Nang mamatay ang lalaking iyon, naalala ko ang isang doktor na humiling na kausapin ang pamilya ng lalaking iyon. Ikaw ang sumama sa kanya. Kung mayroon siyang medical record, ikaw ang unang makakaalam. Ang tinutukoy ni Marian ay si Dr. Barron na binyantaan ni Justin sa ospital. Sinabi mo sa akin na hindi ito mahalaga. Sinubukan mo bang itago sa akin ang katotohanan? Alam ni Justin na hindi na niya ito may tatago sa kanya. Tumango siya, sinabi niya, tama. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ito ay isang bagay na maaari mong mabuhay nang hindi mo nalalaman. Pinagtatawanan mo ba ako? Para sa sino mang nagsilang sa akin ay hindi mahalaga, at ako ay isang bata na walang gusto. Tanong ni Marian habang malamig na ngumiti. Umiling si Justin. Mali ka. Sa aking paningin, wala sa mga bagay na ito ang nag-aalala sa akin. Kung kaninong anak ka noon ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay, kung nasaan ka ngayon. Ikaw ay, ngayon ay asawa ko na. Natigilan si Marian. Sa sandaling nakatitig kay Justin, hindi niya napansin ang anumang kawalan ng katapatan sa mga salita ni Justin. Maaliwalas ang kanyang mga mata at nasabi na niya ang lahat. Napakaseryoso niyang tingnan, taliwas sa karaniwang pag-uugali niya sa isang happy-go-lucky na paraan, na para bang pinag-uusapan niya ang isang bagay na mahalaga. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo. Medyo namula ang mata niya. Nakagat niya ang labi at nanatiling tahimik. Umupo si Justin sa tabi ng kama at iniunat ang kanyang braso upang hawakan ang maselang baba ni Marian bago itinaas ito upang salubungin ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Ang mga mata ni Marian ay medyo matubig at mapanimdam. Noon, sinabi mo na pareho tayong alakdan. Hindi tayo lunurin ng ilog. Ang tanging bagay na maaaring pumatay sa atin ay ang sarili nating kamandag na hindi natin kayang kontrolin. Dahil ganoon nga ang kaso, bakit parang nawala sa iyo ang lahat pagkatapos mong ilantad ang sarili mo sa pagbuhos ng ulan? Tanong ni Justin. Titigan siya ni Marian saglit bago sinabing, nagtatanong lang ako kung paano mo ako nakikita ngayong alam mo na. Sinong nagsabing kailangan ko ng lecture? Nagulat si Justin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita ng isang ngiti. Nakapout si Marian habang medyo namumula siya. Hindi na siya gustong tumingin kay Justin. Huwag kang magsalita tungkol sa isang bagay na sobrang cheesy sa hinaharap. At saka, sino ang nagpahintulot sa iyo na maupo sa aking kama? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na hawakan ang larawan? Kung sino ang aking mga magulang ay hindi mo bagay. Gusto ko lang ay comfort ka kahit konti. Mapait na ngumiti si Justin. Ano? Binigyan siya ni Marian ng isang galit na titig. Ibig mong sabihin peke lahat ng sinabi mo. Mabilis na ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Siyempre totoo sila. Bakit ako magsisinungaling? Humph! Lumabas ka. Sa wakas ay hindi na nakakunot ang mga kilay ni Marian. Nadama ni Justin na siya ay nasa panganib kung mananatili pa siya. Kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Matapos marinig ni Marian ang nagmamadaling yabag ni Justin nang tumakbo siya pababa, sa wakas ay naaninag niya ang isang ngiti sa kanyang mukha habang napupuno ng lamang ang kanyang mga mata. Inabot ng 2 araw si Marian para makarecover bago siya naging dati niyang sarili.
Pagkatapos bumalik sa kumpanya, desididong ipinakilala niya ang iba't ibang mga patakaran bilang paghahanda para sa paglulunsad ng bagong material, at namuhunan ng maraming pondong nakuha mula sa pagkapanalo sa labanan sa mas maraming proyekto, na nagpalakas ng lakas ni Yellow. Si Justin ay hindi nagpapabiya sa panahong ito. Kahit na ang publisidad ng Star of Yellow ay pangunahing pinangangasiwaan nina Teddy at Janet bilang karagdagan sa kooperasyon ni Christine bilang direktor, ang pinakamaliit na magagawa niya ay ipakita ang kanyang mukha at aliwin ang kanilang mga kasosyo. Dahil sa katanyagan ni Christine, hindi makapagsalita si Justin. Mula nang magpakita siya sa Stonegate, tila mabilis na tumaas ang populasyon ng lugar. Ang kanyang mga tagahanga ay nagmula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang dumami ng ilang beses ang trabaho ng Departamento ng Transportasyon. Ang mga karaniwang hindi peak na panahon sa Stonegate ay nagsimulang masikip sa trapiko. Bukod dito, ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay may hindi pangkaraniwang mga background na hindi pinanggahasang pukawin ng mga pulis. Marami sa mga masugid na tagahanga ni Christine ang may intensyon pang ang ipagtapat ang kanilang walang hanggang pagmamahal. Ang pasukan ng hotel na tinutuluyan niya ay tatambakan ng mga regalo, rosas, at iba pang bulaklak araw-araw. Ang ilan sa kanila ay sumugod pa sa pader ng tao ng mga security guard, dahilan upang makasalubong ni Christine ang ilang yisda na nakatakas mula sa lambat. Habang nagulat siya sa determinasyon ng kanyang Zen Icon fans, masaya siyang pumirma ng autographs para sa kanila at pinayagan silang magpakuha ng litrato kasama siya. Ang hotel na tinutuluyan ni Christine ay ibinigay ng ama ni Joyce na si Roland. Siya ay humiling na magbigay ng isang silid mula sa Jade Clouds Hotel na dating kabilang sa angkan ng Brown. Si Roland ay isa ring mahusay na taga-suporta ng Star of Yellow. Hindi inisip ni Justin na ginawa lang ito ni Roland dahil sa kita. Malamang na gustong mapalapit sa kanya ng isang Roland, kaya naman hinayaan na lang niya ang mga bagay-bagay na mangyari. Nadama ni Justin ang pinakawalang magawa pagdating sa maliit na vixen na si Joyce. Gagawin niya ang lahat ng maiisip niya. Mula sa kanyang panahon bilang isang stewardess, nagkaroon siya ng bagong interes, ang mag-host ng palabas. Sa ilalim ng paulit-ulit na kahilingan ni Joyce, nakipag-usap si Justin sa producer ng palabas na hayaan si Joyce na maging hostess ng Star of Yellow kasama ang kilalang host mula sa isang TV station. Isang Joyce ang pumasa sa rehearsal na may mga lumilipad na kulay. Gayunpaman, halos may masabi ang host na mali, dahil narinig niya na si Joyce ay ang binibini ng Anclan, na naging sanhi ng kanyang pag-iisip ng katawa-tawa. Maingat talaga kumilos ang nakakaawa na host. Natatakot siya na baka isipin ni Joyce na may intensyon siya sa kanya. Nagulat si Justin, nag-imbite sina Janet at Teddy ng ilang VIP guest bago magsimula ang event dahil sa pagdating ni Christine. Ilang sikat na artistang Zen Icon ang nagpakita pa nga na nagpupumilit na ipakita ang kanilang mga mukha sa seremonya ng pagbubukas upang ibigay ang kanilang basbas o kahilingan na lumahok bilang isang hukom. Sa wakas, ang ilan sa mga pinakasikat na artista ay napili upang maging mga hukom. Hindi sila nakaayos na nasa parehong entablado ni Christine sa finals. Lalabas lang sila sa knockouts. Gayunpaman, ang kanilang hitsura ay higit pa sa sapat upang maakit ang atensyon ng pangkalahatang populasyon. Bilang isang medyo bagong trainee, si Lucille ay nasa entablado din mamaya. Ang mga tao sa bahay ay nasa sabik na naghihintay para sa live na TV broadcast bilang pag-asa sa kanyang pagganap. Kasabay nito, si Justin na medyo tamad ay nakatanggap ng tawag mula kay Melinda. Mukhang nag-aatubili si Elder Sister Brown. Sa telepono, sinabi niya, "Justin, sabi ng mga magulang ko. Gusto ka nilang makita bukas. Pwede ka bang pumunta?" Nagulat si Justin. "Syempre kaya ko. Maaga ko pa sana sila nakilala kung hindi ka lang ganito ka-busy. Sa totoo lang. Ayos lang kung hindi ka libre." Biglang sabi ni Melinda. Bagamat nakita ni Justin na kakaiba ang kanyang pananalita, naisip niya lang na ayaw niya itong guluhin. Nakangiting sabi niya, "Ayos lang. Huwag kang mag-alala, babe Melinda. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng tao sila tiyo at tita para mapaghandaan ko." 452. Sa pakikinig sa tanong ni Justin, si Melinda ay nanatiling tahimik ng ilang sandali bago ngumiti. "Ang aking mga magulang ay kasing karaniwan ng mga magulang.
Ang aking ina ay karaniwang may bahay. Ang tanging ginagawa niya ay nagluluto at nakikihalubilo sa pamamagitan ng paglalaro ng mahjong kasama ang iba pang nasa katanghaliang gulang na mga babae. Ang tatay ko ay nagpapatakbo ng negosyo sa Central City at hindi madalas umuuwi. Noon, karaniwan ko lang siyang nakikita ng ilang beses sa isang taon. Naniniwala ako na pinaplano niyang i-develop ang kanyang negosyo sa Stonegate kaya mas madalas siyang umuuwi. Kung gayon, ano ang kanilang mga libangan? Tanong ni Justin. Sa palagay ko hindi sila partikular na interesado sa anumang bagay. Isa pa, hindi nila gustong maging high profile. Huwag bumili sa kanila ng napakaraming regalo. Hindi nila ito maa-appreciate, paalala ni Melinda. Nahulaan ni Justin na ang kanyang mga magulang ay karaniwang mga nakatatanda sa pamilya. Nagtanong siya, nasabi mo na ba sa iyong mga magulang kung anong uri ako ng tao? Ako. Kakasabi ko lang na kilala kita sa lugar ng trabaho at ikaw ang direktor ng subsidiary na kumpanya, sabi ni Melinda. Hindi ba sila nagtanong tungkol sa anumang bagay? Hindi naniniwala si Justin na ang mga magulang ng sinuman ay masisiyahan sa gayong kaunting impormasyon. Sila. Tinanong nila kung kailan tayo magpapakasal. Ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya nagayos ako para makilala kanila, at sagutin mo sila, mahinang sabi ni Melinda. Karaniwan siyang tiwala, ngunit nahihirapan siyang magsalita ngayon. Alam ni Justin na siya ay naging kaila-hilakbot sa aspetong ito. Maliwanag, hindi siya maaaring magsumite ng isang petsa ng kasal, at hindi rin siya maaaring mangako ng anumang ganoong uri sa nakikinita na hinaharap. Kaya naman, kailangan niyang mag-isip ng mga paraan para kumbansihin ang mga magulang nito para hindi nila tutulan ang kanilang relasyon. Ang isang ordinaryong diskarte ay tiyak na hindi malulutas ang problemang ito. Sa makatuwid, nadama ni Justin na maaaring kailanganin niyang gumamit ng ilang hindi kinaugalian na paraan. Ngunit habang pinag-iisipan niya, mas kakaunti ang kanyang naiisip. Ang tanging magagawa niya ay tumawid sa tulay nang makarating siya dito. Nabukang hapunan sa isang tahimik na vegetarian restaurant sa Stonegate. Nabalitaan niya na ang ama ni Melinda ay isang vegetarian, kaya walang karne na ihahain para sa pagkain. Mula sa puntong ito, ang kanyang ama ay inilagay bilang sentro ng pamilya, na nagparamdam kay Justin na hindi dapat magkaroon ng problema hanggat maaari niyang kumbansihin ang kanyang ama. Nagmaneho siya papunta sa maayos at tahimik na restaurant. Nang bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad patungo sa pasukan, makikita si Melinda na naghihintay doon na balisa. Hindi napigilan ni Justin na mapangiti nang mapansin niya ang kaba nitong ekspresyon matapos siyang lapitan. Ganyan ka na ba? Nag-aalala ka ba na baka kainin nila ako? Wala sa mood si Melinda na magbiro. Kung biglang may ginawa ang tatay ko mamaya, mangyaring huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Mag-usap lang ng mabuti. Nagtataka si Justin kung ano ang ipinahihiwatig niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inalis niya ang pag-iisip nang sumunod siya sa kanya sa pribadong silid na kanilang nabok para sa okusyong ito. Mahigpit na hinawakan ni Melinda ang kanyang braso habang naglalakad sila. Naramdaman niya ang panginginig ng malambot nitong katawan. Dahil ito ay isang vegetarian restaurant, ito ay kulay ng dark green, dahilan upang magmukhang payapa ang lugar. Ang restoran ay pinalamutian din ng mga panloob na halaman, habang ang ilang mga kaldero ng halamang gagamba ay nakasabit sa kisame. Nang mabuksan ang pinto, tumambad ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa tapat. Ang ina ni Melinda ay may katulad na hitsura sa kanyang anak na babae. Bagamat siya ay may kaunting uwak, makikita na siya ay dating napakaganda at matikas. Nagpakita siya ng masalimuot na ekspresyon nang pumasok si Justin, na nagdulot ng kalituhan sa loob niya. Nakasuot ng gray striped suit ang lalaking nakaupo sa tabi ng babae. Ang buhok sa kanyang medyo kalbong ulo ay maayos na sinukli sa likod ng kanyang ulo. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Justin, matalas na parang kutsilyo, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na ginawang medyo nakalilito ang buong eksena. Nang makita ni Justin ang ama ni Melinda, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ito kinakabahan. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao, dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng nakamamatay na aura. Siya ay isang tao na kumitil ng maraming buhay. Tiyak na hindi siya ang negosyanteng inilarawan sa kanya ni Melinda. Biglang nakita ni Justin na kawili-wili ito.
Hindi naman siya masyadong naiinis sa usapin kung paano niya haharapin ang kasal. Ikaw si Justin. Mangyaring pumasok sa loob at maupo, nakangiting sabi ng ina. Matagal na kitang gustong makilala, pero hindi payag si Melinda na makipagkita sa atin. Halos palaging busy. Mabuti para sa mga kabataan na maging abala, ngunit hindi mo palaging maantala ang iyong kasal, hindi ba? Masakit na naging malinaw na ang ina ni Melinda ay hindi isang taong madaling kumbansihin. Nakaupo lang siya ng hindi hihigit sa 1 minuto bago niya nabanggit ang kasal. Oliver Brown. Ang ama ni Melinda. Itinaas ni Oliver ang tasa na naglalaman ng apple cider bilang toast kay Justin. Bahagyang ngumiti si Justin habang sumagot, dapat ay nakipagkita ako kay Tio at Tita kanina, ngunit may iba pa akong dapat asikasuhin bago ito. Nakangiting sinabi ni Oliver, nabalitaan ko mula kay Melinda na ikaw ang direktor ng subsidiary na kumpanya ni Yellow. Dapat talagang kahanga-hanga kang maupo sa ganoong kataas na posisyon sa murang edad na ito. Walang puri ang mga mata ni Oliver. Dahil dito, naramdaman ni Justin na nagtatago siya ng kutsilyo sa kanyang ngiti. Nambobola ako, uncle. Nagkataon lang na isa ako sa mga maswerteng iilan. Ang swerte ay may papel din sa lakas, sagot ni Oliver bago bumaling kay Melinda. Melinda, mangyaring hilingin sa mga waiter na simulan ang paghahatid. Si Melinda ay labis na kinabahan. Agad siyang napatayo matapos makinig sa kanya. Gayunpaman, nawalan siya ng balanse sa kanyang mataas na takong at nahulog mula sa kanyang kahoy na upuan. Agad na nag-react si Justin at hinawakan ang baywang ni Melinda, pinipigilan itong mahulog sa lupa. Dahil niyakap ni Justin sa harap ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Melinda na medyo uminit ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas, naiwan lamang si Justin, Oliver at ang kanyang asawa doon, na naging dahilan upang medyo tumigas ang kapaligiran. Ang ina ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit naging seryoso ang ekspresyon ni Oliver. Justin, gaano mo nakatagal kakilala si Melinda? Tanong ni Oliver. Nagkalkula ng kaunti si Justin. Halos 6 na buwan yata. Kung ganoon, may balak ka bang magpakasal anytime soon? Alam mo namang hindi na bumabote si Melinda, samantalang pareho kayong successful sa kani-kanilang trabaho. Hindi dapat maging problema sa inyo ang kasal. Si Oliver ay talagang prangka. Hindi inaasahan ni Justin na tatanungin siya ng ganoon kabilis. Hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, I am actually married already. Nang matapos siyang magsalita ay nagulat ang ina. Halatang gulat na gulat siya. Gayunpaman, si Oliver ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. You're surprisingly honest, young man. Akala ko ay kalokohan mo kami para mag-isip ng iba. Bakit naman hiniling ni Uncle kay Melinda na dalhin ako dito, kung alam mo na? Tanong ni Justin dahil sa curiosity. May gustong sabihin si Oliver, ngunit bumukas ang pinto mula sa labas. Tatay, nanay. Nasaan si Bayaw? Isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng maluwag na damit na hip-hop na ang buhok ay kinulayan ng dilaw at wax up ng tama ang biglang sumugod sa loob. Ginamit niya ang kanyang maliliit na mata upang walisin ang buong silid bago itinoon ang kanyang tingin kay Justin. Mukha siyang disappointed. Siya ba ang lalaking ito? Bakit parang mediocre siya? Murphy, bakit ang aga mong dumating? Nakipag-away na naman ba kayo? Hindi nasisiyahang tanong ng ina ni Melinda pagkatapos tumayo. Naglakad siya palapit sa lalaki bago siya hinaila paupo sa tabi niya. Si Oliver ay mukhang nasisiyahan nang makita ang kanyang anak. Sinabi niya kay Justin, ito ang nakababatang kapatid ni Melinda na si Murphy. Nakatira siya sa akin noon sa Central City at hindi madalas pumunta sa Stonegate. Naramdaman ni Justin na ang sitwasyon ng pamilya ni Melinda ay mas komplikado kaysa sa orihinal niyang inaakala. Si Melinda ay nanatili sa Stonegate kasama ang kanyang ina, habang ang kanyang ama at nakababatang kapatid ay nakatira sa Central City. Maliwanag, si Melinda at ang kanyang ina ay mga ordinaryong residente, habang sina Oliver at Murphy ay hindi mukhang mabuting tao. Hindi nakakagulat na biglang sinabi ni Melinda kay Justin na hindi niya kailangang pumunta kung hindi siya libre. Gayunpaman, hindi ba niya alam kung paano ang kanyang ama at kapatid na lalaki noon? Nakakagulat ka ba na si Melinda ay may ganoong ama? Tila nakita ni Oliver ang iniisip ni Justin.
Tumango si Justin. Medyo nabigla talaga ako. Shock your ass. How dare you marry my elder sister looking like mold on rotten cheese? Dapat tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Hindi ka naman gwapo o cool, at hindi ka mukhang malakas. Siguradong hindi ka makakalaban. Ang asawa ng aking nakatatandang kapatid na babae ay kailangang nakalista man lang sa The World's Billionaires by Forbes. Naiinis na sigaw ni Murphy. Napakamot ng ilong si Justin. Ito ay Forbes. Oo, ang isang iyon. Tumawa si Murphy. Sinusubukan kong sabihin iyon sa Forbes. Hindi naman sinisisi ng ina ang kanyang anak na magsalita ng walang kaparerekan. Magiliw niyang hinaplos ang mga pisngi ni Murphy na para bang tinatrato niya ang isang bata. Sa sandaling ito, bumalik si Melinda sa silid at napansin ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi nasisiyahan, sinabi niya, Murphy, nakipag-away ka na naman, di ba? Bakit ang tagal mong bumalik? Dapat simula ngayon tumira ka na lang sa mga lansangan. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya kay Justin. Siya ang aking nakababatang kapatid na talagang mapaglaro, ngunit siya ay may mabait na puso. Ngumiti si Justin. I can tell. Sabi niya hindi ako gwapo, pero hindi ako binigyan ng sampal sa mukha ko. Bahagyang ngumiti si Melinda. Gayunpaman, nang mapansin niya ang ekspresyon ng kanyang ama, nagsimula siyang mag-alala. Justin, ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito para kumain dahil alam kong may asawa ka na ay talagang simple. Sumimsum si Oliver sa kanyang apple cider bago tumingin kay Justin ng matalim na tingin. Hindi ako tutol sa inyong dalawa na magsama. Marahas na itinaas ni Melinda ang kanyang ulo at kakaibang tumingin sa kanyang ama. Sa lahat ng inaasahan niyang lalabas sa bibig nito, hindi ito isa sa kanila. Ang ina, gayunpaman, ay ngumiti ng walang magawa, na parang alam na niya ang tungkol sa desisyong ito. Si Murphy ay higit na hindi nasisiyahan. Gusto niyang magpahayag ng pagtutol sa kanyang ama, ngunit binawi ang kanyang intensyon matapos siyang titigan ng galit ni Oliver. Hindi alam ni Justin kung ano ang kanyang nararamdaman. Siya ay naghanda ng isang talumpati ng walang kapaguran, ngunit napagtanto na ang lahat ay walang kabuluhan. Gayunpaman, masaya rin siya sa nangyari. Kumurap-kurap siya, ngumiti siya at sinabing, talagang makatuwiran si Tio. Sinusubukan mo bang maging sarcastic? Bagamat hindi ako isang matuwid na lalaki na may iisang asawa, hindi ko talaga gusto ang ideya na ibigay ang aking nag-iisang anak na babae upang maging manliligaw ng isang lalaki, sabi ni Oliver. Hindi nagtagal, ngumiti siya at sinabing, si President Sito mula sa Red Thorn Society ay manliligaw mo rin, hindi ba? Ang ngiti sa mukha ni Justin ay agad na nawala. Mabilis siyang natauhan nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Roslyn. Nakakunot ang noo niyang tanong, Tito, posible bang, kagang partner ni Roslyn? 453. Nabanggit ni Roslyn na ang isang boss ng sindikato mula sa ibang bahagi ng Zenica ay dumating na naghahanap upang makipagsosyo sa kanya upang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha sa mga maliliit na gang sa Timog. Muling uminit ang simulang malamig at inip na dugo sa katawan ni Roslyn matapos makuha ang kasunduan ni Justin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpaplano ng kanyang pagdeploy ng gang. Gayunpaman, hindi naabala si Justin na unawain ng mabuti ang sitwasyon, kaya hindi niya alam kung kanino makakasama ni Roslyn. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Justin nang ipakita ni Oliver ang so what if that is the case expression. Damn it! Isa sa mga biyenan ko ang amo ng isang sindikato sa ilalim ng lupa. Isa pa, dati siyang negosyant sa Central City. Ibig sabihin, kinokontrol niya ang pinakamalaking gang doon. Dahil kontrolado ni Roslyn ang nag-iisang gang sa Stonegate, ang asosasyon na pinili niyang makasama ay hindi mahina kung sasabihin. Nangangahulugan iyon na hindi nakakagulat kung si Oliver ang presidente ng pinakamalaking gang sa Central City. Gayunpaman, dahil iyon ang nangyari, bakit magtatrabaho si Melinda sa isang lehitimong kumpanya, habang ang nangingibabaw na aura ay hindi matagpuan sa kanya? Napansin ni Justin na mas kakaiba na tila ngayon lang nalaman ni Melinda ang background ng kanyang ama.
Gayunpaman, ang kanyang nakababatang kapatid na si Murphy ay malinaw na alam ang tungkol dito matagal na ang nakalipas, batay sa kanyang mga aksyon. Mabilis na naisip ni Justin ang isang bagay. Hindi niya maiwasang magtanong kung ganoon, si Uncle ba ang nasa likod ng paglipol sa angkan ni Kyle Quill. Tama. Nag-hire ako ng isang tao para puksain ang kanilang buong angkan, masayang sagot ni Oliver nang walang tinatagong anuman. Nanlaki ang mga mata ni Melinda sa gulat. Umiyak siya, tatay. Ikaw. Bakit mo? Humph, ngumuso si Oliver. Maraming beses nang nag-over the line ang Quill na iyon. Nagsorry siya sa anak ko. Blessing niya na ang clan lang niya ang namatay. Melinda, kung hindi ko lang nasakop ang buong Central City kanina, habang ang Quill clan ay nasa ilalim ng Dawson clan, matagal ko na siyang pinatay. Ngunit walang ginawa sa akin ang kanyang pamilya. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Melinda. Hindi dahil sa namiss niya si Kyle Quill, ngunit hindi niya kayang makita ang isang buong angkan na pinupunasan dahil sa mga pagkakamali ng isang lalaki. Seryoso ang ekspresyon ni Oliver. Noong nakatira ka sa iyong ina, nagsinungaling kami sa iyo na nagnenegosyo ako sa Central City para hindi ka masangkot. Nag-aalala rin kami na baka mahawa ka ng mga maruruming bagay na ito bilang isang maliit na babae. Nakatakda na ang sitwasyon. Anak ka ni Oliver, kaya natural, wala nang sino mang maglalakas loob na mangapi sa iyo. Habang nagsasalita siya, lumingon si Oliver kay Melinda. Baka sa mga mata niya ang pananakot. Kahit hindi ka lehitimong asawa, hindi pa rin ako papayag na magdusa ka. Nakita ni Justin na malabo ang mga salita ni Oliver. Wala siyang ideya sa maraming aspeto. Nakangiting mapait, sumagot siya, siguradong hindi ko sasamantalahin si Melinda. Tio, pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Humalaklak ang ina. Ako na ang magsasalita. Oliver, bakit mo tinatakot ang aking manugang? Justin, ito ang nangyari. Matapos makinig sa paliwanag ng ina, sa wakas ay naunawaan ni Justin ang lahat. Nang ikasal sina Oliver at ina ni Melinda, si Oliver ay isa lamang maliit na katulong sa angkan. Nine-love siya sa ina at pinakasalan niya ito. Gayunpaman, nag-aalala siya na ang kanyang karera ay makakaapekto sa kanyang asawa at magiging anak. Kaya, noong bata pa si Melinda, hinayaan siya ni Oliver at ang kanyang ina na pumunta sa Stonegate, at pinahintulutan ang kanyang anak na mamuhay tulad ng isang ordinaryong babae. Upang maiwasang masangkot siya sa underworld, bihira silang magkita para panatilihing nasa dilim si Melinda. Kahit sino sa underworld ay makakatanggap ng ilang hindi maiiwasang pressure. Para kay Oliver, kung si Melinda ay isang lalaki, natural na maaari niyang isama siya at payagan siyang manahin ang lahat sa hinaharap. Gayunpaman, si Melinda ay isang babae, kaya hindi niya binalak na hayaan itong mamuhay ng takot at pang-aapi. Ang kanyang aksyon ay ganap na naiiba mula sa ama ni Roslyn na si Martin Sito. Noon, pinalaki ni Martin si Roslyn na may layuning turuan siya at ipasa sa kanya ang angkan. Bagamat hindi makayanan ni Roslyn na tingnan ang kalupitan ng kanyang ama, aminin na ang dugo ni Roslyn ay napuno ng pagkahumaling ng kanyang ama sa underworld. Pagkaraan ng ilang taon, umasa si Oliver sa kanyang kakayahan at dumaan sa toneladang labanan bago unti-unting naging pinuno ng isa sa pinakamalaking asosasyon. Gayunpaman, dahil ang kanyang asawa at anak na babae ay nasa Stonegate habang hindi niya sila madalas na makilala, siya ay nakipagtalik sa ibang babae noong siya ay bata pa at malakas. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Murphy Brown na nag-oopera ng isang bar sa Central City. Alam ng ina na ang kanyang asawa ay hindi isang irresponsibleng lalaki, at alam niya ang mga pagsisikap nito. Nang piliin niya si Oliver noon, iba't ibang paghahanda ang ginawa niya. Kaya naman, nang sabihin niya sa kanya na mayroon siyang ibang babae, bukas palad na tinanggap ng ina ang bagay na iyon. Pagkatapos ng kapanganakan ni Murphy, ang babae mula sa Central City ay naging malapit na kaibigan ng ina. Ang isa ay nanirahan sa Stonegate habang ang isa ay nanatili sa Central City. Bagamat hindi madalas magkita sina Melinda at Murphy, dahil sobrang malapit ang kanilang mga ina, obligado silang tretuhin ang isa't isa bilang magkapatid.
Kung si Melinda ay walang ama na tulad ko, hindi kanya pipiliin ng ganoon kadali, walang magawa si Oliver. Nakonsensya talaga si Justin. Pakiramdam niya ay ang biyenan niyang ito ang tunay niyang katulong. Ang matanda ang tunay na manlalaro sa paghawak ng mga babae. Ang pagpapalaki ng dalawang babae sa magkaibang lugar ay talagang isang magandang ideya. Gayunpaman, napakaraming babae ni Justin. Kung kailangan niyang paghiwalayin silang lahat, tiyak na mamamatay siya sa pagod dahil sa pagbisita sa napakaraming lugar at tao ng sabay-sabay. Tumingin si Melinda kay Justin na may maasim na ekspresyon. Sinulyapan niya si Justin at sinabing, kamakailan ko lang nalaman ang tunay na pagkatao ng tatay ko. Nag-aalala ako na baka maramdaman mong itinatago ko ito sa iyo sa lahat ng oras na ito. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo. Pakiusap huwag mo akong sisihin, pwede ba? Humph! Bakit siya maglakas loob na sisihin ka? Natutuwa siya kung mayroon man. Ngumuso si Oliver sa kawalan ng kasiyahan. Tama ba ako, Justin? Medyo umubo si Justin. Nagtataka siya kung bakit napakalupit na tapat ng kanyang biyenan. Siyempre hindi kita masisisi. I'm not a good person at the end of the day. I myself am aware about this. Sige, sige. Ano ang pinag-uusapan nyo? Oliver, bihira na lang na matapos mo ang iyong trabaho at makahanap ng oras para makasama si Melinda. Ngayong mayroon na tayong disenteng manugang, dapat tayong lahat ay masayang mag-usap sa halip, reklamo ng ina. Iginagalang ni Oliver ang kanyang asawa ng may labis na paggalang. Wala na siyang ibang masabi. Agad na inihain ng mga waiter ang pagkain. Habang kumakain sila, paulit-ulit na sinuri ni Murphy si Justin mula sa itaas hanggang sa ibaba, na para bang sinusubukan niyang tasahin ang pagiging maaasahan ni Justin para sa kanyang kapatid. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa para sa kanyang bayaw na ito. Sa edad na iyon, halatang high schooler siya. Dapat pumasok siya sa isang bagong paaralan pagkatapos bumalik sa Stonegate kasama si Oliver. Mabilis, naisip ni Justin ang isang problema. Tinanong niya, Tito, nasaan ang isa ko pang biyenan? Natural na tinutukoy ni Justin ang ibang babae ni Oliver. Siya ay hindi bababa sa kanyang biyenan sa nominally. Si Oliver ay mukhang emosyonal. Tinutulungan niya akong dumalo sa mga operasyon sa Central City. Ginugol ko ang halos lahat ng oras ko sa Central City nitong mga nakaraang taon. Ngayong sa wakas ay nakuha ko na ang kapangyarihan sa Central City, sa wakas ay mas makakasama ko si Melinda at ang kanyang ina. Nagalok siya na tulungan ako sa Central City. Kapag pinag-uusapan ko ito, talagang hindi ako kwalipikadong makita kang nakakairita. Hindi ako mas mahusay kaysa sa iyo. Well, at least alam mo na ang sarili mo, naisip ni Justin habang nakangiti. Tay, hiniling sa akin ng nanay ko na bantayan ka ng mahigpit. Hindi ako papayag na makakuha ka ng mas maraming nanay, malakas na sabi ni Murphy habang ngumunguya ang vegetarian meat dahilan para dumapo ang ilang laway niya sa kanyang ama. Halos iluwa ni Oliver ang kanyang apple cider. Inaasahan, binigyan din siya ng masamang titig ng ina ni Melinda. Matuwid na tinapik ni Oliver ang kanyang dibdib bago nagsalita, ano sa tingin mo ang iyong ama ay ganoong uri ng tao? Alam ko na ako ay naging makasalanan sa buhay na ito. Wala akong anumang karne sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba masasabi ang aking sinseridad? Alam ng nanay ko na ibibigay mo ang eksaktong dahilan na ito. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na ginamit mo ang parehong taktika upang dayain siya noon. Si Oliver ay naging ganap na hindi makapagsalita. Naramdaman ni Justin na talagang kaibig-ibig si Murphy. Ang hapunan kasama ang mga magulang ni Melinda ay nakakagulat na komplikado. Sa kabutihang palad, maraming naranasan si Justin sa buhay. Bagamat hindi niya alam kung gaano karaming alam ni Oliver tungkol sa kanya, sigurado siya na mataas ang pagtingin sa kanya ni Oliver. Kung hindi ay hindi siya papayag sa relasyon nila ni Melinda. Si Justin kahit papaano ay may boss ng gang leader bilang isa sa kanyang biyenan na nagkataong isang vegetarian. Sa pagkakaroon ng maraming apple cider at napuno ang kanyang tiyan ng pagkaing vegetarian, nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo.
Nang lumabas siya ng restaurant, hinailan ni Justin ang kamay ni Melinda at iniharap sa kanyang tainga. Mukhang naayos na ang usapin natin. Pwede mo ba akong maging manliligaw habang buhay? Do you feel wrong? At least hindi mo ako tretuhin tulad ng pagtrato ng tatay ko sa nanay ko. Isang beses o dalawang beses lang sila nagkikita sa isang taon. Kaya okay na ako dito, matapat na sabi ni Melinda. Bakit hindi ka makapagsalita na parang babae? Dapat kang kumilos na parang spoiled na prinsesa at pag-alitan ako o kung anuman, nakangiting sabi ni Justin. Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata. Ito ako. Hindi ako pinalaki na spoiled. Ngumisi si Justin. I'll let you meet Rosalie next time. She's a good friend of Talia, and they're now living together. No matter what, anak ka ng isang gang leader. You can follow Rosalie and learn from her. Posible pa nga na mamana mo ang posisyon ng tatay mo. Hindi pwede. Gusto kong maging isang white-collar worker. Hahayaan ko na lang ang aking nakababatang kapatid na pumalit sa posisyon, sabi ni Melinda. Napakahusay na nakatatandang kapatid na babae. Hinahayaan mo ang iyong sariling nakababatang kapatid na lalaki sa underworld. Nanlaki ang mata ni Justin. Wala ba siyang tulong sa iyo bilang bayaw mo? Nakangiting tanong ni Melinda. Nalungkot si Justin. Sa sandaling nagsimula siyang magkaroon ng mas maraming babae, siya ay kasangkot at kinakailangan na tumulong sa higit pang mga bagay. Tiyak na mukhang dapat na siyang huminto sa pangangalap ng mga babae. Pagkatapos niyang magpaalam kay Oliver, ang ina, at Murphy, 11:11 na ng gabi. Dahil medyo gabi na, kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada nang pauwi si Justin. Siya ay dumaraan sa isang cable stayed na tulay nang bigla niyang napansin ang isang malungkot na figure na nakatayo sa riles ng walang anumang suporta, na tila napakasama. Kung hindi dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang paningin, hindi niya masasaksihan ang lubhang mapanganib na eksenang ito. Sa kasalukuyan, ang figure ay nakaharap sa malamig na hangin, nakatayo sa pinakadulo ng manipis at mahabang riles sa tabi ng tulay. Mukhang maaari siyang mahulog anumang oras sa marahas na alon na may 10 metro sa ibaba. Kahit na ang isang bato na tumitimbang ng daan-daang kilo ay mawawala kaagad pagkatapos maalis, lalo na ang isang tao. Ang lakas ng impact sa ibabaw ng tubig ay maaari pang pumutok sa mga bahagi ng katawan ng isang tao. May magpapakamatay ba? Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata upang matiyak na hindi siya nag-iilusyon. Puwersa siyang sumakay sa accelerator at sumugod sa likod ng figure bago ay activate ang emergency brake at bumaba ng sasakyan. Kahit na ito ay isang estranghero, habang si Justin ay hindi si Buddha na magliligtas ng mga buhay, ito ay simpleng immoral para sa kanya na panoorin bilang isang tao ay malapit ng kitilin ang kanilang sariling buhay. Gayunpaman, nang bumaba si Justin sa kanyang sasakyan at makitang mas malinaw ang mga tao pabalik, bigla niyang nakita itong napakapamilyar. 454. Sa riles, ay isang figurang umuugoy-ugoy sa hangin, nakasuot ng mapusyaw na kulay abong damit. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikinang sa kanyang slim at eleganteng mga binti, dahilan upang magmukhang may kintab ang kanyang maputi na balat. Ang itim niyang buhok ay malabo na naaninag ang kanyang mukha ng tanggeya ng malamig na hangin ng gabi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Justin ang babaeng iyon na nakasuot ng ganoon ka-simple, at ang kanilang unang pagkakataon na magkita sa isang lugar na halos hindi nila nararanasan. Karen. Kumunat ang noo ni Justin. Nakakagulat na hindi napansin ni Karen na ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa likuran niya, at si Justin ay naglalakad patungo sa kanya. Iyon ay lubhang kakaiba, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay si Karen nga. Si Karen na nakatayo sa riles, ay tila nakatanggap ng ilang uri ng pagpapasigla. Marahas siyang lumingon, at nakita niya si Justin na nakatayo sa harapan niya. Sa gabi, ang kanyang malahiyas na mga mata ay puno ng pagtataka at pagkabalisa. Nagulat sa mga pangyayari, nawala ng balanse si Karen at napasandal, nahulog sa tulay. Hoy! Nagulat si Justin. Si Karen ay mahusay sa martial arts at naging miyembro ng Group of 8. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya dahil lang sa nagulat siya saglit.
Gayunpaman, hindi inisip ni Justin na nasa anumang panganib siya. Tuwang-tuwa, bago lumakad si Justin sa gilid, ginamit ni Karen ang kanyang pagiging magaan at umasa sa ibabaw ng tubig upang sipain ang kanyang timbang pabalik sa tulay. Nang lumapag si Karen sa tabi ni Justin, tila nabigla pa rin siya. Namumula, mahinang tanong niya, "B, bakit ka nandito?" Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Justin. Pauwi na ako nang maisip kong may nakita akong magpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa riles, kaya sumugod ako sa pag-asang makapagligtas ng buhay. Hindi ko akalain na ikaw iyon. Pero ano bang nangyari sa iyo kanina? Hindi ko tinago ang aking aura. Siguradong naramdaman mo na ang presensya ko. Tumalikod si Karen at nakaharap kay Justin. Wala lang. Medyo absent-minded ako habang may iniisip ako, kaya hindi ko napansin. Si Justin ay hindi isang mapanghimasok na tao kaya hindi na siya nagpatuloy. Ang babaeng iyon ay palaging tahimik at misteryoso. Kung hindi lang dahil ilang beses na itong tumulong sa kanya, hindi na niya ito kakausapin kahit na hindi maikikaila ang kagandahan nito. Ang iyong pagiging magaan ay medyo disente, hindi ba? Hindi ko magagawang magtap sa ibabaw ng tubig at tumalon pabalik. Walang ibang maisip na sasabihin si Justin. Malumanay na sumagot si Karen, hindi mo kailangang gumamit ng lightness skill. Maaari ka lang lumipad pabalik. Awkward na ngumiti si Justin. Halata na nabigla siya sa labanan ni na Justin at Ares noon. Gusto kong pasalamatan ka para sa bagay ni Magnus. Kung libre mo, paano mo ako hayaang i-treat kita sa isang pagkain bilang kabayaran? Binaliktad ni Karen ang kanyang katawan. Nakangiting mahina, sinabi niya, natatakot ako na wala akong oras. Kailangan kong bumalik sa Central City bukas. Nasa ibang misyon ka. Malungkot na tanong ni Justin. Naisip niya na si Karen ay palaging mananatili sa Stonegate upang subaybayan ang kanyang mga aktibidad, bagaman walang kabuluhan. Si Karen ay may masalimuot na tingin. Maaari mong sabihin na, mayroon akong isang bagay na haharapin sa madaling salita. Itinuring ito ni Justin bilang sikreto sa kanyang organisasyon. Nanatili siyang tahimik dahil hindi niya alam ang sasabihin. Habang iniisip niya kung dapat ba siyang magpaalam kay Karen o hindi, bigla niyang sinabi, pwede mo ba akong manood ng mga bituin saglit? Nag-alinlangan si Justin sa kanyang pandinig. Okay lang kung hindi. Maliit na kahilingan lang, walang ekspresyon na sabi ni Karen. I have no qualms with it. Nagulat lang ako na may hobby ka pala. Nagkibit balikat si Justin na nakangiti. Tumalikod si Karen at hinawakan ang riles gamit ang kanyang magkabilang braso bago itinaas ang kanyang ulo para titigan ang kalangitan sa gabi. Kahit na ang mga bituin ay kalat-kalat, ang mga ito ay mukhang mapayapa at maganda gaya ng dati. Ang buhok ni Karen ay tumawid sa kanyang mukha. Maayos at kalmado ang tabas ng mukha niya. Hindi ko ito palaging ginagawa, hindi pa rin noon. Parang kinakausap ni Karen ang sarili. Nanatili siyang tahimik. Walang ideya si Justin kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil gusto niyang panoorin niya ang mga bituin kasama niya dahil naiinip siyang mag-isa, itinaas ni Justin ang kanyang ulo at nagsimulang tumingin sa walang katapusang kalangitan. Kararating lang ng tagsibol. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi. Dahil medyo mamasa-masa ang hangin, nagyayelo ang hangin at nagdulot ng sakit na tumatagos sa buto. Inilapit ni Karen ang kanyang mga braso sa kanyang katawan, na para bang naramdaman niya ang lamig, habang ang kanyang katawan ay lumiit ng kaunti. Napansin ni Justin ang minutong pagkilos niya. Hindi niya maiwasang makitang kakaiba ito. Bagamat malamig ang gabi, maaaring linangin ni Karen ang panloob na enerhiya. Kaya lang niyang magpaikot ng enerhiya sa kanyang katawan para madaling labanan ang lamig. Bakit niya hahayaan ang sarili na makaramdam ng lamig? Isa rin kaya ito sa kanyang mga interes o libangan. Napagtanto ni Justin na marami siyang katanungan sa isip para sa babaeng iyon. Makalipas ang halos kalahating oras, binaling ni Karen ang kanyang ulo. Bahagyang namutla ang binya dahil sa lagay ng panahon. Sabi niya, kailangan kong bumalik ngayon. Gaya ng pinaniniwalaan mo. Salamat sa gabing ito.
Huwag kang magpasalamat sa akin. Alam mo sa lahat ng tao na ako ay isang malayang tao. Ang panunood ng mga bituin kasama ang isang kaibigan ay hindi malaking bagay, nakangiting sabi ni Justin. Itinuring ba tayong magkaibigan? Biglang tanong ni Karen habang kumikinang ang mga mata. Tumango si Justin. Nakangiting kakaiba, sinabi niya, napakalaki ng naitulong mo sa akin, habang iniligtas ko rin ang buhay mo. Bakit hindi tayo maging magkaibigan? Sandaling natigilan si Karen. Pagkatapos ay ngumiti siya bago sinabing, mukhang ganoon nga. Palaging may mangyayari sa tuwing nagkikita tayo. Talagang kakaiba kapag naiisip mo iyon. Gayon din ang nakababatang kapatid mo. Bagamat wala akong ideya kung nasaan na ngayon ang respetadong police chief na si Collins, hindi ako masyadong sanay na hindi siya nakikita ng tapat. Aking kapatid. Nagulat si Karen. Naniniwala akong makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Si Justin ay nalilito sa kanyang pananalita. Gayunpaman, nahihiya siyang magtanong dahil mukhang wala siya sa mood na magpaliwanag. Sa paglipat dito sa loob ng isang taon, tapat na naramdaman ni Justin na si Karen at ang kanyang kapatid na si Karina ang naging warning lights niya. Nangangahulugan ang pagkakita sa kanila ng isang bagay na nakakasakit ng ulo o may magaganap na problema. Ngayong nawawala si Karina, habang babalik si Karen sa Central City, naniniwala si Justin na magiging mas simple ang kanyang buhay mula ngayon. Si Karen ay naglalakad pa uwi. Bagamat walang makakapansin kung bumalik siya gamit ang light na skill, pinili pa rin niyang maglakad pa uwi kahit papano. Tinitigan ni Justin ang kanyang payat na figure na nawala sa dilim. Nakaramdam siya ng hindi kasiya siya at kakaiba, ngunit hindi alam na pakiramdam. Ngunit, hindi siya handang mag-isip pa. Pagkahit-hit ng ilang sigarilyo sa tulay, bumalik si Justin sa kanyang sasakyan at umuwi ng hating gabi. Kinaumagahan, nanatili si Justin sa kama ng tamad hanggang alas 10. Ito ay isang araw ng trabaho, ngunit hindi siya sinusubaybayan ng sinumang nakatataas, bilang CEO at lahat. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Joyce. Nagtataka siya kung bakit pinili nitong tumawag sa halip na hintayin ang pagdating nito sa opisina. Ang audition ng Star of Yellow ay nagaganap sa mga pangunahing lungsod ngayon. Bilang hostess para sa opening ceremony, naging abala siya sa paghahanda para sa opisyal na kaganapan. Kaya naman, wala siyang panahon para patuloy na guluhin si Justin. Hobby, iligtas mo ako, pakiusap ng maliit na vixen na si Joyce. Nakakaawa ang boses niya na kahit sino ay matutunaw sa tunog na iyon. Nagising na lang si Justin na naka-boxers. Bigla siyang nagkaroon ng biological reaction sa lower body niya matapos marinig ang boses nito. Anong daldal mo kaninang umaga? Get to the point. Walang gawang hinawakan ni Justin ang kanyang nakababatang kapatid para pakalmayan siya. Binubuli ako ng Empress. Halos mamatay ako sa takot. Anong pinag-uusapan nyo? Kumunat ang noo ni Justin. Ang Empress na tinutukoy niya ay natural na si Marian. Ipaliwanag mo ng malinaw. Hindi halimaw si Marian, bakit kanya tatakutin? Base sa tuso mong pag-iisip, bakit ka natatakot sa kanya? Mas may saysay kung sa halip ay binubuli mo siya. Tell me, how in the world could she had bullied you? Elder Sister Lysander, siya. Bigla siyang sumugod sa opisina ko kaninang umaga at hinaila ako palabas. Sinabi niya sa akin na nag-practice siya ng doll game na nilaro namin sa resort kanina. Gusto niyang makipagkompetensya sa akin para makita kung sino ang unang makakatama. Kinaladkad niya ako sa playground sa Central Park para lang maglaro ng larong iyon. Malungkot na sabi ni Joyce. Natigilan si Justin. Ang larong manika. Naisip niya. Pagkatapos ay naalala niya na si Marian ay gumastos ng libo-libo sa resort nang lumabas sila kasama si Lucille kanina, ngunit nabigong matamaan ang isang manika. Sa oras na iyon, hindi mapabayaan ni Marian ang kanyang pagmamalaki matapos matalo kay Joyce, kaya bumili siya ng isang basket ng mga plastic na bola upang magsanay sa kanyang silid. Naisip ni Justin na nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na ito pagkatapos harapin ang kahirapan na kinakaharap ni Yellow.
Gayunpaman, pinatunayan niyang mali siya. Palihim pa siyang nag-practice para lang makipagkompetensya ulit kay Joyce. Hindi mapigilan ni Justin na humanga sa katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Hindi aasahan ng isa na dadalhin niya ang gayong maliit na bagay sa antas na ito. Nagsisimula ng lumabo ang mga linya sa pagitan ng kaibig-ibig at nakakatakot. Mapait na ngumiti si Justin. Then try to say something to please her. Baka bitawan ka ni Marian pagkatapos nun. Hindi. Hobby, si elder sister Lysander ay immune na sa mga pagtanggi. Kahit anong gawin o sabihin ko, akto siya na parang narinig niya at wala siyang napansin. Pinilit niya akong makipagkompetensya sa kanya. Mahigit 200 bola ang naihagis ko sa isang umaga. Malapit nang mapilayan ang kamay ko. Nakatago ako ngayon sa pampublikong palikuran para tumawag ng tulong sa pagkabalisa na ito. Halos umiyak si Joyce. Nalito si Justin. Hindi ba malulutas ang problema kung hahayaan mo siyang manalo? Hindi mo ba kayang gumawa ng ganoong simpleng aksyon? Sa pagkakataong ito, talagang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Joyce. Habang siya ay humihikbi, sinabi niya, ang problema ay hindi nakasalalay sa kung sinasadya ko bang matalo o hindi. Ito ay si elder sister Lysander. Siya ay nakapaghagis ng higit sa 500 bola. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tumama. Kahit na tinitigan niya pa ako para pigilan akong umalis. 455. Isang Joyce na nasa kabilang dulo ng tawag parang malapit ng gumuho dahil sa pagod. Iniisip ni Justin kung anong uri ng impresyon ang ibinigay ni Marian upang bawasan ang karaniwang matapang na Joyce sa estadong ito. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo habang nag-aalalang sinabi, ibahagi ang iyong lokasyon, hahanapin kita ngayon. Nadama ni Justin na ang tanging paraan para sumuko ang matigas ang ulo na si Marian, ay kung pupunta siya para personal na kumbansihin itong itigil ang kabaliwan na ito. Nakahinga ng maluwag si Joyce nang marinig niya ang balita. Sinabi niya sa kanya kung nasaan siya at sa huli ay idinagdag niya, Hobby, mabubuhay man ako o hindi at manganak ng isang maliit na sanggol para sa iyo ay nakasalalay sa iyong kakayahan na iligtas ako mula sa mga kamay ni elder sister Lysander. Muntik nang mahulog si Justin mula sa kanyang kama matapos marinig iyon. Bagamat sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya na makarating doon sa pinakamabilis na panahon, kalahating oras na ang lumipas bago siya dumating. Ang parke ay kadalasang puno ng mga jogger at fitness enthusiasts sa umaga, ngunit malapit na ang lunch hour kaya wala masyadong tao sa paligid. Sinundan ni Justin ang mga direksyon ni Joyce at natagpuan ang palaruan sa tabi ng isang artificial na lawa. Nang tumingin si Justin, may 2 pamilyar na figure sa malapit. Si Marian ay nakasuot ng puting blouse na may Korean style na jacket na nakasabit sa kanyang mga balikat, na may pares ng skin-tight jeans, na nagpapakita ng kanyang walang kamali-mali na kurba. Halatang hindi siya bihis para sa opisina. Pagdating niya, nakatayo si Marian sa harap ng dull shooting station. 2 malalaking basket ng mga plastic na bola ang inilagay sa kanyang harapan. Isa-isang ibinato ang mga bola sa mamanika sa parang hagdanan. Gayunpaman, hindi malinaw kung sinasadya ni Marian na nawawala ang mga target o hindi, dahil bawat paghagis niya ay lumilipad sa mga manika. Wala ni isang bola ang nakatama sa alinman sa mga manika. Mukhang matagal nang nagsusuka si Marian habang ang kanyang mga pisngi ay namula ng husto habang may nakikitang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Siya ay may kahangahangang dami ng tiyaga na pagkatapos ng mga oras ng paghagis, ang kanyang titig ay determinado gaya ng dati. Nakatayo sa tabi ni Marian si Joyce, na nakasuot ng purple shirt at light violet miniskirt. Ang dating kaibig-ibig at kaakit-akit na babae, ngayon ay isang haggard na mukhang isa. Si Joyce ay mahinang minamasahe ang kanyang guya at mga braso dahil sa sakit na nararanasan niya dahil sa pagtayo at paghagis ng mga plastic na bola sa buong umaga. Naawa si Justin sa kanyang masakit at walang magawang kalagayan. Ang ikinagulat ni Justin ay ang may-ari ng shooting stall. Ang may-ari ay isang ginang na tila nasa edad 50 o 60. Nakapatong ang ulo niya sa mesa habang natutulog. Habang naglalakad si Justin palapit sa kanila, mabilis siyang nakita ni Joyce at sumugod siya.
Mabilis siyang lumapit sa kanya at hinayla siya. Iminuwestro niya ang direksyon ni Marian, hobby, mabilis na kumbansihin si Elder Sister Lysander na huminto. Nababaliw na siya. Bahagyang tinapik ni Justin ang pisngi ni Joyce bilang senyales na manahimik muna siya sa ngayon. Lumapit siya kay Marian, ngumisi at sinabing, "Babe Marian, mahalaga ba sa iyo ang pagkapanalo sa laro?" Tumingin si Marian kay Justin habang nagsasalita siya. Sumimangot at tumingin kay Joyce na nakatayo na nakayuko sa katahimikan. Malinaw, alam niya na si Joyce ang nagpaalam sa kanya. Pinisil niya ang kanyang mga pisngi at sinabing, "Pumunta ka ba upang hikayatin ako para sa iyong maliit na kasintahan, o dumating ka sa iyong sariling kusa?" Ngumiti si Justin. Pareho, actually. Sa palagay ko ay hindi ako pinagbabawalan ng kasunduan na ginawa namin na makipaglaro sa iyong kasintahan, sabi ni Marian, hindi nasisiyahan. Bagamat totoo na ang aming kasunduan ay hindi naglalaman ng ganoong termino, ngunit para sa iyong kapakanan, hindi ka dapat nandito sa labas at naghahadges ng mga plastic na bola sa buong araw, sabi ni Justin. Ngumuso si Marian. Sino bang nagsabing dito ako maghapon? Ako. Kapag nag-practice ako sa bahay lagi kong tinatamaan ang target sa pangatlong paghagis ko. Hindi ko maisip sa buong buhay ko kung bakit hindi ko ito maulit. Sigurado akong nakatama na ako ngayon. Sigurado ako na sa ilang paghagis pa ay makakatama na ako ng isa. Napangiti si Justin at sinabing, "Laro lang ito, bakit napakaseryoso mo rito?" Ayoko lang mawala sa kanya, hindi ba? Nakipagtalo si Marian bago ibinaling ang tingin kay Joyce na mukhang malungkot. Kung kaya niyang tamaan ang isang target, kaya ko rin. Ngunit Marian, walang kakayahan si Joyce na gawin ang ilang bagay kung saan ikaw ay mahusay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Isa ka nang namumukod tanging tao. Hindi maraming babae ang kayang pamahalaan ng ganoong kalaking korporasyon. Kailangan mo bang manalo sa lahat ng aspeto sa lahat? Panghihikayat ni Justin. Ang mga salita ni Justin ay tila nagdala ng kaunting realisasyon kay Marian. Parang nawala ang talas ng mga mata ni Boss Lysander habang lumalambot ang malamig niyang ekspresyon. Sinabi niya, "Mabuti kung gayon, huminto tayo dito sa araw na ito." Masayang tumalon si Joyce matapos siyang pakinggan. Sumugod siya sa gilid ni Marian, hinawakan ang kamay niya at nagpasalamat, "Alam ko na hindi magiging walang puso si Elder Sister Lysander. Totoo na kaya mong gawin ang napakaraming bagay. Kumpara sa iyo, hindi man lang ako lumalapit. Mangyaring huwag sayangin ang iyong oras at lakas sa maliit na pritong gaya ko." Matigas na sagot ni Marian, "Huwag kang mag-assume, sinabi ko lang na sapat na ito para sa araw na ito." Muli tayong makikipagkompetensya kapag naniwala ako na mayroon akong sapat na pagsasanay. Kung si Justin ay hindi nagbigay ng suporta kay Joyce, siya ay nahimatay at bumagsak sa lupa. Dahil tanghalian na, naghanap silang tatlo ng restaurant para sa tanghalian. Dinala ni Justin ang dalawang babae sa isang tahimik na western restaurant. Nag-order siya ng 3 ng Setyembre ng New York steak at nagsimulang kumain ng tahimik. Sa kabila ng katotohanang naruroon ang ginang na si Joyce, walang tensyon sa hangin. Takot si Joyce kay Marian kaya nambobola niya si Marian para pasayahin siya. Naawa si Justin kay Joyce habang pinagmamasdan niya ang kanyang mambobola na si Marian, gayunpaman walang paraan na madali siyang pumanig sa kanyang kasintahan sa harap ng kanyang asawa. Ang katotohanan na si Marian ay handa na kumain ng mapayapa kasama ang kanyang kasintahan ay isang patunay ng kanyang pagpaparaya. Sa makatuwid, kailangang pumikit si Justin at magpanggap na walang nangyari. Biglang may naisip si Marian. Bumaling siya kay Justin at sinabing, "Nakatanggap ako ng mensahe mula sa branch ni Yellow sa Paris kahapon, na nagsasabing ipagpapaliban ang Paris Fashion Week sa kalagitnaan ng Abril. Pagdating ng panahon, ikaw na ang kakatawan sa amin. Kailangan kong pumasa dahil kailangan ko pang harapin ang ilang bagay tungkol sa mga bagong hilaw na materyales at produkto." Nablangko ang isip ni Justin. Ang Paris Fashion Week. Naisip niya. Ito ang pinakaklasiest na linggo ng fashion kung ihahambing sa mga nasa Milan, New York, at iba pa. Ang Paris Fashion Week ay palaging nirerango ang pinakamataas.
Hindi nakakagulat para kay Yelo na makatanggap ng imbitasyon na isinasaalang-alang ang pandaigdigang impluwensya nito. Gayunpaman, naisip niya, hindi ba siya naghahadges ng mga perlas sa harap ng isang baboy sa pamamagitan ng pagtatanong sa akin, isang walang kulturang lalaki, na kumatawan sa kanila sa Fashion Week? Bakit hindi mo italaga si Talia o Melinda sa halip? Sigurado ako na mas mapipili sila kaysa sa mga katulad ko, tanong ni Justin, nalilito sa kanyang pinili. Umiling si Marian. Si Talia at Melinda na ngayon ang pinakadakilang katulong ko. Marami pa silang importanteng bagay na dapat gawin, hindi ko sila mapapaalis. Magtatalaga ako ng mga tao mula sa punong tanggapan para samahan ka syempre. Ang trabaho mo ay pamunuan lang ang grupo. Hindi ko inaasahan na makikinabang ka dito o magsagawa ng anumang negosasyon. Talagang wala akong mahanap na ibang angkop na kandidato. Sa kasalukuyan, ang pinaka-nangungunang executive na may oras ay ikaw lang. Napahiya si Justin, napagtanto na ang kanyang panluloko ang napili niya. Director, dumalo ka lang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ako ang nag-host ng Star of Yellow, sasabak ako sa pagkakataong tulad nito. Ang mga mata ni Joyce ay puno ng pananabik. Ang Paris Fashion Week ay malinaw na isang makabuluhang kaganapan para sa kanya dahil siya ay isang aktibong tao. Kahit na libre ka, maaaring hindi ka makadalo, maliban kung dadalo ka sa ilalim ng iyong sariling pangalan, malamig na sabi ni Marian. Oh! Ibinaba ni Joyce ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magbigay ng mga opinyon. Tiningnan ni Justin ang kaawa-awa na si Joyce at hindi niya mapigilan. Bakit mo siya tinatakot? She's just expressing her thought. Hindi ko siya tinakot, sabi ni Marian na may mahigpit na ekspresyon, nag-uutos ako sa isang empleyado ng sangay bilang CEO ng korporasyon. Dahil sekretarya mo siya, dapat niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin ng naaayon. Binigyan ko na siya ng mga espesyal na pribilehiyo sa pamamagitan ng pagpayag na umalis siya sa kanyang posisyon para mag-host ng event. Hindi ko siya pinupuntirya dahil lang sa iba niyang pagkakakilanlan. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong, batid na hindi niya ito kayang magsalita tungkol sa mga regulasyon at trabaho. By the way, kumusta si Lucille sa auditions? Hindi nakilala ni Justin si Lucille kamakailan dahil abala siya sa iba pang mga bagay. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa kakompetensyang katayuan ng dalaga. Paanong hindi mo malalaman na nalampasan niya ang mga pagsubok gayong nagmamalasakit siya sa iyo? Binaril ni Marian si Justin ng hindi magandang tingin. Itinaas ni Joyce ang kanyang ulo. Nawala ang kalungkutan niya kanina. Sabi niya nang may malaking ngiti, katatapos lang kahapon ng open auditions. Nakuha ni Lucille ang pass mula sa lahat ng tatlong judge, at qualified siyang pumasok sa elimination round. Hindi nagulat si Justin. Matamis at maaliwalas ang boses ni Lucille, at sumailalim na siya sa propesyonal na pagsasanay at nagsikap na. Kung hindi man lang siya makapasa sa unang pagsubok, si Marian bilang CEO ay dapat suriin kung may foul play sa kanyang mga empleyado. Dapat ba nating dalhin ang babae upang magdiwang? Kahit na ano, talagang isang ipinagmamalaki para sa pamilya ang magkaroon ng isang mga awit, mungkahi ni Justin. Magdiwang tayo pagkatapos niyang makuha ang unang pwesto, mahinahong sabi ni Marian. Tumawa si Justin. Sigurado ka bang mag-champion ang kapatid mo? Bakit ayaw niya? Ipinagmamalaki ni Marian ang kanyang kapatid. She will be. Lucille sings better than many famous singers, pastahan din si Joyce para sa kanyang matalik na kaibigan. Umiling si Justin. Siyempre gusto niyang makuha ni Lucille ang unang pwesto, ngunit sa huli ay lubos itong nakadepende sa mga propesyonal na hukom. Hindi siya fan ng bribery. Gayun din, si Yelo ay hindi naman nangangailangan ng pera kaya hindi na kailangang pasayahin ang sinuman. Habang tinatapos nila ang kanilang steak, nagring ang telepono ni Justin. Inilabas ni Justin ang kanyang telepono at tumingin. Ito ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Matapos mag-alinlangan saglit, sinagot niya ang tawag. Si Justin ba ito? Parang pamilyar ang boses sa kabilang side ng phone. Sumagot si Justin, ikaw ay. Nakikita ko na nakalimutan mo na ako kahit na nagkita tayo kamakailan.
May magalang na tawa sa kabilang side ng telepono. Ako si Mark Ing, ang ama ni na Karen at Karina. Minsan na kaming nagkita. Mark Ing Collins. Naalala ni Justin ang oras na pumunta siya sa mansyon ng Collins clan para pagalingin si Lester Gibson kung saan niya nakilala si Mark Ing. Isang hindi mapagkakatiwalaan, mahusay na disiplinado ngunit mahigpit na tao, ang unang impresyon ni Justin sa kanya. Mahirap husgahan ang lalaking iyon sa kanyang hitsura. Mahirap magsabi ng kahit ano kapag wala ka nang itutuloy. Sa pag-iisip na iyon, siya ay isang taong mahirap lamang isaisip. Nagulat ka kaya hindi ako nakasagot. May maitutulong ba ako sa iyo, General Collins? Naalala ni Justin na si Mark Ing ang may titulo, ngunit hindi niya matindaan kung anong rank mayroon si Mark Ing. Sumagot si Mark Ing, kailangan kong tuparin mo ang iyong pangako, iyon ay kung malaya kang gawin ito ngayon. Saglit na pinag-isipan ni Justin ang kanyang mga salita. Mabilis niyang naalala ang sinabi ni Abbas Morgana. Kaya, tumayo siya at naglakad patungo sa isang tahimik na sulok, hindi pinansin ang mga tingin mula kina Marian at Joyce. Tinanong niya, dapat ko bang batiin si General Collins sa pagiging bagong general ng Red Flame Iron Brigade? 456. Hindi nagulat si Mark Ing sa kanyang sinabi. Humajejek siya at sinabing, iyan ay hindi karapat-dapat na batiin. Maliban sa aking sarili, walang sino man ang makakaalam ng mga responsibilidad na hawak ko. Naniniwala ako na ang pangkalahatang posisyon ng Red Flame Iron Brigade ay talagang isa sa pinakamahirap na trabaho sa mundong ito, habang ang mga pagbabalik nito ay hindi nagpapakita ng kahirapan nito. Gusto kong gawin itong maikli hanggat maaari. Gagawin ko ang gusto mo, sa iyong pagpapasya. Kaya, saan at kailan gaganapin ang iyong pagsasanay? Diretsyong tanong ni Justin. Tanghalian na ngayon. Hindi natin kailangang magkita kaagad. Kilalanin mo ako sa lugar na sinira mo ng magalang sa 2:00 ng hapon, sabi ni Mark Ing. Nag-alinlangan sandali si Justin bago nagtanong, ang tinutukoy mo ba ay ang Nuclear Aircraft Carrier Base, na hindi naman talaga isang aircraft base? Tama. Ito ay binago upang umangkop sa mga layunin ng isang lugar ng pagsasanay. Sa panahon ng pakikipaglaban kay Ares, nabuksan nila ang kanilang mga kapangyarihan na nag-iiwan ng bakas ng sakuna sa kanilang kalagayan. Ito ay nawasak hanggang sa punto kung saan ang mga guho ay mas magandang termino para sa site. Hindi inaasahan ni Justin na napakabilis ng Red Flame Iron Brigade na muling ginamit ang lugar. Ang base ay matatagpuan sa tabi ng isang bay kaya ang panahon ay medyo malikot, habang ang mga alon ay malakas at marahas, hindi nakakalimutan ang lihim, na lahat ay naging angkop para sa isang training camp na itatayo doon. Matapos makipag-usap kay Mark Ing, bumalik si Justin sa hapagkainan at sinabi kay Marian at Joyce na parehong tahimik, mayroon akong seryosong bagay na dapat harapin. Bakit hindi kayo nag-uusap habang wala ako? Mapapalalim ninyo ang inyong pagkakaibigan eh. At bakit kailangan natin? Sinulyapan siya ni Marian ng masama. Isang Joyce pouted kanyang bibig bago siya nagpatuloy sa pagsipsip sa kanyang lemon juice. Talagang natatakot siya kay Marian pagkatapos ng mga pangyayari noon. Maliban sa halatang pressure ng pagiging mistress, natakot siyang isipin na mapipilitang makipagkompetensya muli kay Marian sa doll hitting game. Sa kabila ng pagiging walang takot, aktibo, at tuso, hindi niya matiis ang nag-aapoy na mainit na tingin na ibinigay sa kanya ni Marian nang harapin ang laro. Nadama ni Joyce na kung hindi siya sinagip ni Justin, pinilit sana siya ni Marian na maglaro sa nalalabing bahagi ng araw. Lalong nagalit si Joyce nang hindi siya nang ahas na asar si Marian, na para bang na-pressure siya ng aura ni Marian. Medyo nanigas ang katawan ni Justin. Nakangiting awkwardly, sinabi niya, tingnan mo, bakit hindi natin baguhin ang paksa at huwag mag-isip sa isang bagay na nakakatakot kapag ang mga taong pinag-uusapan natin ay kasama natin. Naging tapat lang ako, sabi ni Marian. Nang makitang sasagutin na ni Justin, mabilis siyang sinipan ni Joyce sa ilalim ng mesa para hudyat na itiko niya ang kanyang bibig. Nagulat si Justin sa sobrang takot ni Joyce kay Marian. Nagkibit balikat, iniban niya ang paksa at sinabing, Marian, pabalaikan mo si Joyce mamaya, may aayusin ako sa hapon.
Napansin ni Marian ang lahat ng maliliit na interaksyon sa pagitan nina Joyce at Justin. Nakaramdam siya ng pagkaasim sa kanyang puso dahil napagtanto niya na hindi siya gaanong matalik sa kanyang sariling asawa kaysa sa kanyang kasintahan. Hindi pa siya nagkaroon ng katulad na pakikipag-ugnayan kay Justin dati. Nawala ng gana si Marian na nakakain lamang ng kalahati ng kanyang steak. Tapos ka na bang kumain? Biglang tinanong ni Marian si Joyce na may malamig na titig. Ibinuko ng kalahati ni Joyce ang bibig. Kakain na sana siya ng maliit na piraso ng medium rare na steak, ngunit ibinagsak ito matapos marinig ang tanong ni Marian at matanggap ang kanyang matalim na tingin. Sa tingin ko sapat na ang nalaman ko sa ngayon, sabi ni Joyce habang ibinababa ang kanyang kutsilyo. Naintindihan niya agad ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Justin. Bakit bigla kang nabusog? Masama ba lasa? Napangiti si Joyce habang umaarte na parang maayos ang lahat. Mayroon akong maliit na gana at kailangan kong lumabas sa TV sa lalong madaling panahon. Ang pagpapanatili ng aking figure ngayon ay isa sa aking mga pangunahing prioridad. Tumayo si Marian at kinuha ang kanyang puting Gucci bag. Let's go kung wala nang iba. May meeting ako mamaya. Agad na tumayo si Joyce at kumaway kay Justin bago sumunod kay Marian palabas ng restaurant. Naiwan si Justin na mag-isa na nakaupo sa mesa. Nakangiti siya habang umiiling. Wala siyang ideya kung ano ang nasa isip ni Marian. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon, ito ay pinakamahusay para sa kanya upang kumilos na lilito at pumunta sa agos. Ang isang Joyce ay nakipag-ugnayan man lang kay Marian ng ilang sandali. Maaga o huli ay magkakasundo sila habang mas nakikilala nila ang isa't isa na magbabago sa kanilang pagtingin sa isa't isa. Inilagay ni Justin ang 2 natitirang steak sa kanyang plato at nagsimulang nguyain. 2:00, sakay ng kanyang BMW, dumating si Justin sa lugar kung saan ipinangako niyang makikipagkita kay Mark Ing. Malapit ito sa pasukan ng dating aircraft carrier base. Kasunod ng muling pagtatayo nito, isang base militar na may bilang ng mga tropa ang nakalagay doon. Hindi aasahan ng isa ang anumang espesyal doon. Nang dumating si Justin sa pasukan sa labas ng base, dumating din ang isang itim at malaking jeep. Ang mga bumaba mula sa sasakyan ay si Moren at ang kasama niyang babae na si Adeline. Kamahalan Pluto, bakit mo kami inatasan ng napaka-boring na trabaho? Napakamot si Moren sa likod ng kanyang ulo, nababalisa. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi kay Justin, sa palagay ko mas gusto kong tumitig sa screen, subaybayan ang mga tao buong araw, kaysa sanayin ang isang grupo ng mga taong may mahinang pundasyon. Mas may kahulugan ito. Hinampis ni Justin ang likod ng ulo ni Moren. Hindi mo pa sila nakikita. Hehe, tumawa si Adeline. Nakasuot siya ng masikip na itim na leather jacket na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na kurba. Nag-aatubili lang si Leader Moren na iwanan ang kanyang mga kasintahang incheck sa bar. Awkward na umubo si Moren. Sa totoo lang maliit na bahagi iyon ang dahilan. Ito ay higit sa lahat dahil nakita ko ang mga antas ng kapangyarihan ng Dragon Group dati. Kahit na sila ay mas mababa sa atin, kaya sa palagay mo ang mahihinuha ko mula sa kanilang mga recruit? Kung nasa parehong antas ka sa kanila, magkakaroon ka ng tunggalian sa halip na magbigay ng pagsasanay. Umiling si Justin. Wala kang nakitang interes sa gawaing ito dahil lang sa bawat miyembro ng Sea Eagles ay isang napiling pinakamahusay na elite mula sa buong mundo. Nakilala na kayo bilang bahagi ng nangungunang klase bago pa man makapasok sa koponan. Ngunit kailangan mong malaman na hindi lahat ay may pagkakataon na labanan ang mga makamandag na alakdan sa mga desyerto sa gitnang silangan, at hindi lahat ay may karanasan sa pakikipaglaban sa Northern European lobo. Tumango si Moren. Ito ay lohikal pagkatapos ng lahat. At saka, inaasahan mo bang aalagaan ko sila araw-araw kung tumanggi kayong gawin iyon? Tinitigan ni Justin si Moren. Agad na ibinaba ni Moren ang kanyang ulo. Hindi ko hahayaan ang kamahalan Pluto na pangasiwaan ito ng mag-isa. Sa sandaling ito, isang dark green, bulletproof na SUV ang lumabas mula sa base militar.
Sabay na bumaba ng sasakyan sina Mark Ing at Tsunami mula sa Dragon Group. Ang Tsunami ay nakasuot ng mga salamin na may gintong frame na gaya ng dati at nakadamit tulad ng isang manggagawa sa opisina sa kanyang western suit. May kurbata pa siya sa kanyang puting kamisete, dahilan para magmukha siyang edukadong tao sa halip na pinuno ng Dragon Group. Nakasuot si Mark Ing na katulad ng dating hitsura ni Zack Eri. Dahil mas malaki ang katawan niya kaysa kay Zack Eri, habang mas bata pa siya, mukhang heroic siya. Haha! Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ang dalawang ito ay dapat na mga miyembro ng Sea Eagles na iyong nabanggit, sabi ni Mark Ing habang nakipagkamay kay Justin bago gawin iyon kina Moren at Adeline. Sumunod si Tsunami sa likod at tumango kay Justin na may ngiti bilang kanyang anyo ng pagbati. Iniligtas ni Justin ang buong Dragon Group pagkatapos ng lahat. Itinuring silang matandang kakilala, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Binati rin ni Moren at Adeline si Mark Ing sa Mandarin at nagpakilala. Hindi mo iniisip na hinihiling ko sa Sea Eagles na magbigay ng pagsasanay, hindi ba? Nakangiting tanong ni Justin. Siyempre hindi, sagot ni Mark Ing. Ang Sea Eagles ay isa sa dalawang pinakamalakas na mercenaryong grupo sa mundo. Ang bawat miyembro ay dumaan sa labanan at nakaranas ng higit sa sinuman sa aking mga recruit. Kung ikukumpara sa mga kakayahan sa pakikipaglaban, ang ating mga bagong recruit ay walang karanasan ng higit sa anupaman. Natutuwa ako na walang pag-iimbot kang humihingi ng tulong sa Sea Eagles. Higit pa rito, ang iyong kakayahan ay hindi gumagawa sa iyo bilang isang angkop na tagapagsanay at higit sa lahat. Mas mabilis kang masiraan ng loob sa ganitong paraan. Nagawa ni Mark Ing na pasayahin sina Moren at Adeline sa pamamagitan lamang ng kanyang pananalita, dahilan upang mabilis silang magkaroon ng interes para sa trabahong ito. Naramdaman din ni Justin na ang lalaking ito ay may paraan sa mga salita. Talagang ibang-iba ang Mark Ing kay Zack Eri. Mas mukha siyang diplomat kaysa general. Ang kanyang aura ay mas dominante din kaysa kay Zack Eri, naisip niya. Pagkatapos nito, nanguna ang Tsunami sa harapan, habang dinala ni Justin sina Moren at Adeline upang talakayin ng detalyado ang tungkol sa misyon kasama si Mark Ing habang naglalakad sa loob ng base. Ang base ng sasakyang panghimpapawid ay naging wasak matapos ang pagkawasak na dulot ng mga banal na kapangyarihan nina Justin at Ares. Kaya, madali itong linisin ang resulta. Ang isang bahagi ng basura ay nilinis at itinapon sa karagatan, na bumubuo ng isang maluwang na walang laman na lupain. Ang mga konkretong sahig na may iba't ibang antas ay itinayo ng mga alon ng karagatan na humahampas sa bundok, na nagbibigay daan sa iba't ibang antas upang maisigawa ang kanilang pagsasanay. Dahil wala silang masyadong oras, karamihan sa mga gusali ay gawa sa kahoy. Ito ay isang pansamantalang base ng pagsasanay pagkatapos ng lahat. Hindi na dapat marami pa ang kailangan nila. Mayroong isang nakatalagang seksyon na may isang hanay ng pagbaril para sa pagsasanay sa baril, malapit sa isang mahabang kahabaan ng dalampasigan, na nagiging sanhi ng lugar na maging lubhang angkop para sa pagsasanay sa larangan ng labanan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakilala ni Justin at ng dalawa ang mga bagong recruit para sa pagsasanay. Kasalukuyan silang tumatakbo mula sa dalampasigan sa hindi kalayuan. Mayroong dalawang koponan na binubuo ng humigit kumulang 20 tao sa kabuuan. Ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan ng karamihan na isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Zenica ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Huwag kang magmukhang magulat. Ang 23 taong ito ang pinakanamumukod tangi mula sa isang grupo ng halos 1,000 elite. Kabilang sa kanila, ang makakapasa sa huling pagsubok sa real combat ay papasok sa Dragon Group, paliwanag ni Mark Ing. Napagtanto namin ang kamakailang mga kaganapan kung gaano kalaki ang lugar ng pagpapabuti para sa Dragon Group. Bilang general ng Red Flame Iron Brigade, ayaw kong makita kaming walang silbi, bagamat mayroon kaming panghuling trump card. Kaya, pagkatapos kong kunin ang posisyon, gumawa ako ng muling pagpili para sa mga bagong recruit. Mula sa orihinal na 60 tao, pinatalsik ko sila ng higit sa mahigit sa ilang paong tao. Ngumiti si Justin at sinabing, ang sinaunang Roma ay hindi itinayo sa isang araw. Hindi magandang maging napakainip.
Kung sila ay mahusay na mga pawnla ay kailangang matukoy sa ibang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang 23 recruit ay sa wakas ay tumakbo pabalik sa kampo ng pagsasanay at pumila ng maayos, na mukhang sobrang masigla. Karamihan sa kanila ay lalaki. Nang mapansin ni Justin ang pinakalabas na miyembro, agad siyang natigilan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit bumabara sa kanyang lalamunan ang mga salitang lumalabas. Parang baluktot din ang ekspresyon niya. Bakit ka nandito? Hindi ka maniniwala sa susunod na mangyayari. Hindi BuzzFeed. 457. Ang taong iyon ay isang babaeng sundalo na may itim at maikling buhok. Ang kanyang hitsura ay tulad na siya ay mas angkop na maging isang modelo kaysa sa isang sundalo. Siya ay may isang mahusay na tinukoy na tulay ng ilong, mala-aprikot na mga mata at bahagyang kayumanggi mula sa pagkakalantad mula sa araw. Gayunpaman, ang matalim na tingin ng kanyang mukha kasabay ng kanyang maayos na hubog na dibdib, baywang at balakang ay tila napuno siya ng sigla. Madali niyang mapuko ang pagnanasa ng karamihan sa mga normal na lalaki. Karina. Bakit siya nandito? Si Karina na nakatayo sa pila, ay napansin din ang pagdating ni Justin. Gayunpaman, ang babaeng ito na nagtapat sa kanya ng lahat noon ay umarte na parang hindi niya ito kilala. Hindi siya umimik at nanatiling nakatingin sa harapan. Kumilos si Marking na parang hindi niya alam na nandoon ang kanyang anak at sinabi sa mga miyembro, ito si Mr. Justin, ang punong tagapagsanay sa pagkakataong ito. Dahil abala siya sa iba pang mga bagay at wala siyang sapat na oras para personal na makitungo sa bawat isa sa inyo, sasabihan kanya ng kanyang 2 karampatang subordinate sa susunod na 2 buwan. Ang mga instructor na sina Moren at Adeline ay mula sa pinakamalakas na mercenaryong grupo sa mundo, si Eagles. Ipapaalam nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging kabilang sa pinakamalakas na tauhan ng militar sa mundo sa susunod na 2 buwan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod, sumunod, at sumunod. Nang matapos si Marking, sinulyapan niya ang tsunami. Humakbang pasulong ang tsunami at sinabing, sa panahong ito, mas tututukan nila ang labanan sa praktikal na kahulugan. Bilang pinuno ng Dragon Group, sasanayin lang kita sa teoretikal na kahulugan. Hindi kailangan ng Dragon Group ng mga duwag, tanging mga mandirigma na masigla sa pangkat. Nang pahihintulutan ng tsunami si Justin na magsabi ng isang bagay, bigla niyang napagtanto na si Justin ay pumunta sa babaeng sundalo na nakatayo sa pinakagilid, nakatingin sa kanya ng mataman. Hindi mo ba ako narinig o nagpapanggap ka lang na hindi? Tinatanong kita kung bakit ka nandito, sabi ni Justin na nakakunot ang noo. Simula nang umalis si Karina, paminsan-minsan ay nawawala ng kontrol ang kanyang emosyon. Ang nakakainis na babaeng police inspector na nagdulot sa kanya ng labis na kaguluhan ay nagsabi na ayaw niyang makita si Justin noong isang hapon sa loob ng restaurant na iyon. Iyon ay talagang nagpaisip kay Justin kung mayroon ba siyang masokistang ugali. Bakit niya pa siya iniisip? Bukod sa napakaganda nitong hitsura at nakakamangha na figure, mukhang walang ibang katangian ang babaeng iyon na nakaakit sa kanya. Bukod sa that time when she showed her gentle side when she helped Sheila. At ngayon, hindi inaasahan ni Justin na lalabas siya sa ganoong uri ng lugar sa lahat ng kakilala niya para sumailalim sa matinding pagsasanay upang maging isang sundalo ng espesyal na puwersa. Sinalakay siya ng masalimuot na daloy ng mga emosyon. Sa una, nakaramdam siya ng saya, ngunit hindi ito ang uri ng saya pagkatapos makita ang isang matandang kaibigan. Kapansin-pansin na nang mapagtanto niya na siya lamang ang babaeng nakatiyo sa napakaraming malahayop na lalaki, nakaramdam siya ng isang uri ng kawalang kasiyahan at kakulangan sa ginhawa kasama ng kagalakan. Nag-iwan ito ng maasim na lasa sa kanyang bibig. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Justin na nagseselos siya. Iyon ay isang babaeng parang malungkot nang umamin at umalis nang walang sabi-sabi ng napakatagal. Bigla na lang siyang nagpakita sa gitna ng isang grupo ng mga lalaki, at nagseselos siya. Kaya, kinailangan siyang tanungin ni Justin. Gusto niyang bigyan siya ng sagot ni Karina at dapat ay sapat na ito sa halip na baliwalain ang kanyang pag-iral. Seryoso ang ekspresyon ni Justin nang sa wakas ay sinalubong ni Karina ang kanyang tingin.
Nang walang kahit katiting na emosyon, sumagot siya sa halos robotic na boses, binabati ng Dragon Group recruit no. 21, Karina, ang kanyang punong instructor. Malamig niyang sinabi iyon na parang unang beses niyang nakilala si Justin. Pakiramdam niya ay nag-aapoy sa galit ang kanyang puso, talagang hindi maintindihan ni Justin kung ano ang nangyayari. Anong klaseng tantrum ang ginagawa mo? Ilang buwan na tayong hindi nagkikita simula noong umalis ka at ngayon ay sumasali ka sa training session na ito dahil wala ka ng magandang gawin. Hindi ba't isang pulis ang dapat na magmalasakit sa mga tao? Bakit ka narito upang maging isang sundalo ng espesyal na puwersa? Hindi mo ba alam na ako? At ang iba ay labis na nag-aalala sa iyo. Ayaw talagang tingnan ni Justin ang babaeng iyon na nagkunwaring hindi siya kinikilala. Si Karina ay nanatiling tahimik at nakatayo doon na tuwid na parang isang hindi gumagalaw na haligi. Biglang naalala ni Justin ang oras na nakilala niya si Karen kahapon, sinabi niya na malapit na niya itong makilala muli. Kaya mukhang alam ni Karen kung nasaan ang kanyang kapatid at kung ano ang ginagawa niya. Noong gabing iyon ng taglamig, biglang sumugod si Karen sa villa sa Dragon Garden at may sinabing kung may mangyari sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad. Malinaw na tinutukoy nito ang sinusubukan niyang sumali sa Dragon Group at ang mga panganib na sumunod. What are you thinking? It's not that you did anything wrong. Why do you have to be so cruel on yourself? May pakiramdam si Justin na dahil sa pagtanggi niya sa kanya noon kaya siya gumawa ng ganoong desisyon. Kinagat ni Karina ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Inilipat niya ang tingin niya sa ibang lugar. Chief Instructor, please don't treat Karina like that. Halata naman na ayaw kanyang kausapin. Biglang humakbang ang isa pang recruit sa tabi ni Karina. Napakaganda ng katawan niya at mayroon din siyang peklat na baka sa kanyang noo at may balbas. Nagbigay siya ng aura na kayang kalabanan ang talim ng bakal sa talas. Habang pinipigilan ni Justin ang kanyang galit, ibinaling niya ang kanyang tingin sa lalaking sinusubukang gumanap bilang bayani. Ang malaking lalaki na iyon ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, kahit na hindi siya umiwas at pilit na pinipigilan ang nanlalamig na aura ni Justin. Huminga ng mahabang buntong hininga si Justin at alam niyang lumagpas na siya sa linya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng udyok na sumugod kay Karina at bigyan ito ng isang sampal matapos makita kung paano siya manamit, ang balat niyang nababanat ng araw at ang malamig na ekspresyon. May orihinal na 1,000 elite mula sa bansa. 69 sa kanila ang napili at 23 sa kanila ang natanggal. Iyon ay isang napakababang admission rate. Ilang pagsubok na ba ang dapat niyang lagpasan at mga paghihirap na dapat niyang tiniis hanggang sa dumating sa puntong iyon. Kahit na may disenteng kakayahan ang babaeng iyon, isa lamang siyang piling tao sa puwersa ng pulisya. Para magawa niya itong maging isang sundalo ng mga espesyal na puwersa, ang dami ng pagsisikap na ginawa nito ay tiyak na hindi maisip. Si Justin ay mas pamilyar sa ganoong uri ng pagsasanay. Si Karina ay tiyak na napuno ng determinasyon na hindi matitinag kahit na sa harap ng kamatayan para sa kanya na umabot ng ganoon kalayo. Ang ginawa niyang hindi pagpapahalaga sa kanyang buhay ang labis na ikinagalit ni Justin. Matapos ipikit ang kanyang mga mata saglit at muling buksan ang mga ito, maluwag na ngumiti si Justin at sinabing, sino ka at paano ka naabala sa pakikipag-usap ko sa ibang tao? Chief Instructor, ako si Dragon Group Recruit no. 16 na Balgler. Hindi ako naniniwala na mapipilitin mo ang aking kasama na makipag-ugnayan sa iyo ng personal, sir. Malakas na sabi ni Balgler. Nang marinig ang pangalang iyon, napagtanto ni Justin na ang lalaki ay isang Mongolian. Iyon ay magpapaliwanag sa nag-aapoy, nakakapang-alab na tingin sa kanyang mga mata. Si Mark Ing, Tsunami at ang iba pa ay nagsuot ng masalimuot na ekspresyon. Wala silang ideya kung ano ang humantong sa kasalukuyang mga kaganapan. Si Maureen at Adeline naman ay mukhang excited. Tumingin si Mark Ing sa kanyang anak at tumingin muli kay Justin bago bahagyang bumantong hininga. Ano ang gagawin mo kung ipagpipilitan ko ito? Nakangiting tanong ni Justin. Naramdaman ni Balgler ang kanyang pagkatao na nagalit. Kahit alam niyang hindi siya katapat ng lalaking payat na nauna sa kanya, humakbang pa rin siya.
Sa kapatagan, ang isang mabangis na kabayo ay kailangang makipaglaban upang protektahan ang kawan nito. Gusto kitang hamanin, instructor. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang manalo laban sa isang taong naging guro? Kahit hindi ako actress. Ginagawa ko lang ang dapat. Pagkatapos Balgler natapos, siyagat sa isang wrestling tindig. Kumunat ang noo ni Justin at lumingon kay Tsunami para magtanong, gumagamit siya ng sarili niyang galaw. Hindi niyo pinaghihigpitan ang mga estilo ng malapitang labanan na ginagamit nila kapag nagre-recruit kayo ng mga miyembro. Hindi kami. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakaibang estilo ng pakikipaglaban na napatunayang lubos na kapakipakinabang. Kaya, nakatuon lamang kami sa pagbuo ng sarili nilang mga personal na katangian ng hindi nag-standardize. Ito ay mas epektibo at mas mabilis sa ganitong paraan, paliwanag ng Tsunami. Tumango si Justin. Wrestling is one of the earliest forms of sport in the world. However, I believe the wrestling you do is the kind one used to kill others. Hindi ko pa talaga nararanasan nun, kaya wag kang magpigil. Lumapit ka sa akin with all you got. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nag-react ang stoic na si Karina. Binigyan niya si Justin ng masalimuot na tingin at nag-aalalang tumingin sa kasama niyang si Balgler. Inilipat ni Balgler ang kanyang imahe sa isang rampaging toro. Matapos ang isang malakas na ungol, hinampis niya ang kanyang magkabilang kuko at ikinapit ito sa mga balikat ni Justin. Si Justin ay nanatiling hindi kumikibo na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tumayo siya roon na may walang malasakit na ekspresyon, sa pag-asam ng pag-atake na gagawin ni Balgler. Pakiramdam na parang minamaliit siya, galit na itinaas ni Balgler ang kanyang magkabilang kamay at sinubukang ipin pababa si Justin habang nakataas ang kanyang tuhod. Nagpadala siya ng matalim na tuhod sa tiyan ni Justin. Ingat! Nakita ni Karina na hindi umiiwas o lalaban si Justin at sa halip ay pinili niyang tanggapin ang malakas na hampas ni Balgler. Hindi niya napigil ang tumawag. Isang mapurol na kalabog ang maririnig, ngunit ang sinasabing sinipa na si Justin ay nanatiling hindi kumikibo. Hindi man lang natinag ang kanyang katawan sa pag-atake ni Balgler. Nakikita ng lahat ng naroon na si Justin ay ganap na hindi naapektuhan sa kabila ng hindi pagpigil ni Balgler. Nilinggan ni Justin ang natarante na si Karina at sinabing, kaya nagsasalita siya. Sa sandaling matapos siya, itinaas niya ang kanyang kamay at iniunat ang dalawang daliri upang magbigay ng bahagyang tapik sa noo ni Balgler. Kahit na mukhang hindi ka panipaniwala at parang biro pa, napaatras ang katawan ni Balgler na parang tinamaan ng malakas na puwersa. Nawalan ng balanse ang kanyang katawan nang bumagsak siya pabalik sa lupa sa mismong likuran niya. Walang nakaintindi sa nakita nila kanina. Paanong ang higanteng iyon ay bumagsak sa lupa ng isang tapik lamang ng dalawang daliri? Kahit na nabasa na ni Marking ang tungkol sa mga kakayahan ni Justin mula sa ilang mga file noon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang gayong hindi karaniwan na paraan na ginagamit. Hindi niya maiwasang manlaki ang mata sa gulat. Kung aware si Marking at nabigla pa rin, what more the recruits? Ito ay isang bagay na dapat ay naging imposible para sa kanila. Si Balgler ay itinuring na isa sa mga pinakamahusay sa kanila, ngunit napakadali niyang nahulog sa lupa sa pamamagitan ng dalawang daliri. Si Balgler mismo ay tila isang tumpok ng abo sa lupa. Nanlaki ang malatigre niyang mga mata sa hindi makapaniwala. Lumuhad si Justin at iniunat ang kanyang kamay kay Balgler. Nakangiting sinabi niya, I appreciate your bravery and frankness, but please remember that you're a human, not a horse. A horse won't urong back because it's a beast. You're a human, so don't go around bullshitting about your moral duty. If you know that you're not a match for an enemy but choose to get yourself less than a anyway, then you're pumatay. Umupo roon si Balgler saglit sa pagkatulala bago iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Justin. Hinaila siya ni Justin at tinapik ang lalaki sa kanyang mga balikat habang sinabing, bumalik ka sa iyong koponan. Bumalik si Balgler sa kanyang ranggo na nakayuko, wala na sa mood sa pagsasalita. Napabuntong hininga, sinulyapan ni Justin si Karina. Nakatingin din ito sa kanya at kitang-kita ang mga luha sa kanyang mga mata.
Para bang alam niyang pinapuna siya ni Justin dahil sa hindi niya alam kung paano pangalagaan ang sarili. Hindi na niya ito pinilit na magsalita pa. Sa halip, malakas niyang hinarap ang lahat ng mga recruit, hindi ako sasali sa araw-araw na mga sesyon ng pagsasanay dahil sa totoo lang, lahat kayo ay langgam para sa akin. Huwag makaramdam ng pagkabigo o pakiramdam na kayo ay iniinsulto o minamaliit. Gayunpaman, kahit ako ay langgam din sa mata ng ilan. Iyan ay hindi dapat ikahiya. Noon, pagkatapos ay ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay ng masigasig. Tapos tinuro niya sina Moren at Adeline. I will give you a set training routine. The rest will take over by the two of them. From today onwards, you will start your first training segment. It is not endurance, weight nor combat or weapons training. Sa halip, ang unang bagay na matututunan mo, ay kung paano tumakas. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, lahat ng mukhang seryosong recruit kasama sina Marking at Tsunami ay halos bumagsak sa lupa. Si Moren at Adeline lang na nanatiling nakangiti ang nakakaalam ng susunod na mangyayari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.